the Manila Police District, through the leadership of General Guzman and the NPD District Police Intelligence Operation Unit, DPIOU, no? Led by Police Major Kevin Ray D. Bautista, na-apprehend po yung top 1 most wanted, not in Manila, but the entire region, NCR. Ito po siya. Alligatrodix. Nakita ko pa yung video mo. Yeah. Kubera mo lang yun. And this is a very classic example of a saying that you cannot escape the long arm of the law. Very classic example of that meaning. Why? The suspect committed a crime of murder or being accused of a crime of murder, docketed under CC number 07-256046, issued by Honorable Maria Teresa Dolores C. Gomez Estoesta, Presiding Judge, Regional Trial Court, Branch number 7, Manila, with no bail recommendation, dated September 10, 2007. So, 18 years. 18 years daw. 18 years daw na naglayas. Kaya lamang, through General Guzman, and our enforcement unit, the Manila Police District Airport, ito nahuli sa May Kawayan, Bulacan, ng alas 7 ng gabi. So, ang pangalan po niya ay si accused Jason Chopon at Jason Chipon E. Lohero. 38 ka na. So, 20 anyos ka nung nangyari yung incident. Ang balita ko pa, yung mga kasamaan mo, na-dismiss na yung kaso. Tama ba? Yung mga kasama niya. May probationary. Sayang. Binululan. Tinakbuhan niya. Magagalitong lesbo ng Maynila. So, congratulations. Wala ba kayo palakpakan niya sa mga MPD natin? Now, again, I'm calling the attention of those mga Colonges, mga miyembro ng underworld, criminal elements. Una, may gobyerno na po sa Maynila. Pangalawa, magbago na po kayo. Malamang sa hindi niyo naman ako susundin. Pero may pangatlo ko. Pag ginawa niyo ang krimen, tinakbuhan niyo ang mata ng batas at ang aming mga husgado sa Maynila, ang ikamamatay niyo po yan. Hindi kayo makakatulog ng mahimbing dahil hahabulin kayo ng Manila Police District sa magsulok ng Pilipinas. That is the policy that I've given to the entire police of Manila Police District. Maaaring nakaligtas during the commission of the crime. Maaari. Nakatakbo once we know who you are. Pwede na kayo magtago sa lelang ng panot.
Basta kami, hahabulin namin kayo. We will spend all our resources to go after you. Because we are certain and will always create certainty of rules in the city of Manila. Dahil it is our commitment to the people of Manila. Nangako ko sa taong bayan na sabi ko, pipilitin ko maging maaliwalas, malinis ang Maynila. Pangalawa, pipilitin ko maging panatag ang pamumuhay sa Maynila. Karapatan yan ng taong bayan. Ayun ang una namin ibibigay sa taong bayan. Again, I hope you learn your lesson without prejudice. Hindi ka namin para husgahan. Ang piling ko sa mga lesbo, lahat ng suspect, accused, kunin ng buhay hanggat kaya. Pero hindi rin mangingimik ang ating kapulisyan na kapag ka kayo, gusto nyo nang mamit yung may hawak na pangkalawit, bahala kayo, desisyon nyo sa buhay niya. May karapatan din ng pulis na ipagtanggol ang kanilang sarili. But the policy direction is, hanggat kaya kayong kunin buhay, kukunin namin kayong buhay, at hindi kami para humusga, hayaan namin ang husgado ang magsabi kung kayo ay may kasalanan o wala. But for the meantime, we will enforce the law. We will try our own little way, sa unang aking mga kasama, kapulisyan, na magkaroon ng kapanatagan sa Maynila. But for today, in just first week, I commend Manila Police District through the leadership of General Guzman and the men and women, uniformed personnel of the Manila Police District as an organization. Believe sa inyo ang pamahalang lungsod ng Maynila and keep it up. Maraming salamat. Gusto nyo to? Talagang, hindi, nung nahuli siya, nagulat din naman siya. In fairness to it, hindi niya akalain na, may pending case at DC7. Okay. Talagang gusto yun ng balita. Punong-puno kayo ng balita ngayon. Napagod ba kayo? Tulog ka na ba, Pat? Huwag maintindihin nyo walang tulog. Ang mahirap yung walang gising. Hindi, kasi sa mga kababayan natin nanonood, talaga naman, chaotic talaga ang Maynila. Ito yung sa mga, ito naman, para i-address ko naman to. Kasi ito, maraming complaint talaga. Nakikiusap yung mga mamamayan na nagigising sila sa gabi. Dala ng ingay ng mga tambutso ng motor at ginawa ng racing circuit ang Manila. Dahil doon sa modified exhaust o muffler ng mga motor. Nag-abiso naman ako ng isang araw. Baka hindi pa nila napanood. So help me share this information. Bawal na po sa Maynila ang modified muffler or open pipe. Kung ano man yan, kung hindi yan issue by standard at malakas, masisequester po yung mga bagay na yan. Dahil, karapatan din ng tao ng pangkalahatan na sa ating gabi, mahimbing siyang katulog. Galing na nga sa trabaho, puyat, pagod, nabasa ng ulan, nabaha. Sakit na ng traffic pa. Matutulog na lang na gigising pa natin, di-disturb pa natin. So, ang punto namin bilang gobyerno, huwag na ninyong gawin yan. Saka sayang lang, gastos lang kayo yan, wala namang kapararakan. So, yesterday, last night,
to the effort of our officer, Colonel De Leon, at mababang loob, Major mababang loob. Napakababang loob ito. At ang ating mga PNCO o police. Ito na, ito yung sample. Teka. Ayan. Ang maganda. Ang mahal siguro ito. No, magkano? Mga 50,000. Talaga? So, ibig sabihin, mas mahal pa sa motor. Ikaw yung motor, tako rin. So, kwenta, kasi kwenta rin. Sayang naman, no? Unnecessary. Nakaka-perwisyo pa tayo ng mga kapitbahay natin. Kasi ito, sila nahuli base sa violation ng ordinansa. Hindi sa kapritsyo, sa ordinansa, existing ordinance in the city of Manila. So, pinatupad lang ng mga DESCO natin. So, violation ng ordinance. Ha? Hindi, meron silang gamit. May pang-testing sila. Ano ba, nakita ba yung report sa akin? May pang-testing sila. Yung decibel. Decibel meter. Oo. Ano yan? Normal. Dito. Dito. Sa mamayagan sa respect. Based on sa mga technicalities natin, the national standard decibel is 99. Ngayon, pag sinukat po namin ito, that it emits sound at sumobra po sa 99, that is a violations na po ng ating ordinance. Kaya, kinakonfiscate na po namin. Ordinansa. Ini-implement po natin yung Manila Ordinance 8772 in relation sa Executive Order number 4 ng ating CBDU. Tinigitan po natin ng OBR, ng city government. Based on sa ordinance natin, first offense is 1,000, second offense 2,000, third offense is 3,000. Iba-iba pong lugar sa Manila po because it is spearheaded by the District Tactical Motorized Unit yung MOVED ng Manila natin. Ma'am? Yes po. Kasi yun po nakalagay sa ordinance natin. Kasi based on sa statement ng ating legal, the confiscation of the pipe will serve as evidence na there is a violation of the ordinance. Yun po magiging ebidensya namin. Total po nito is 18. Naubusan na po kami ng OBR, so we will request to our city mayor for the renewal of our OBR, the full force of implementation of our city ordinance. I-clear ko po yung question natin regarding doon sa big bike. One paragraph of our ordinance, exempted po yung mga big bike kasi nakalagay po doon is 400cc up is exempted. Kasi pag ginawa po natin na palitan natin yung mga pipe, sasabog po yung makina because it is designed as open pipe. So doon sa ordinance natin, exempted po ang 400cc up and those po tinatawag natin ng mga big bike.